Hey guys, welcome to Kwentong Australia episode 6. Okay. Papakita ko sa inyo ngayon yung kinukwento ko sa inyo before na pwede kang mag-book ng sasakyan dito via an app. Yung sa amin ay yung GoGet. So that's a car sharing app. At nag-book ako ng Corolla Hybrid today. So we're gonna go to the outlets. Okay, so para ma-access nyo yung sasakyan, i-issuehan nila kayo ng smart card na ganito. Actually, dapat nakakabit siya sa keychain pero nabali ko na yung sa akin, so natatanggal siya. And sobrang dali nito. Itatap nyo lang siya dun sa receiver ng sasakyan at ma-unlock na siya. I'll show you. Ito na yung kotse. Okay? So, yan. Nakita nyo tong nasa windshield. Yan. Unlock na yung kotse. Yung isa pang okay dito, I don't have to pay for fuel. Ito ay fuel card. So, pag nagpagasolina ako, ito yung isa-swipe ko or itatap ko sa gasolinahan. Hindi, balik kasali sa pag-rent mo yung fuel. So, sila yung nagbabayad nun. Hindi siya tinacharge sa'yo per hour yung charging nito tsaka per kilometer. So, depende sa distansya at depende sa gaano katagal mo siyang hiniram. Hindi siya, ang rule lang nila ay kapag ka less than a quarter na ng tangke yung gas, dapat magpa-refuel ka na. Pero madali lang naman yan, heller. Okay. So yan. And gusto ko tong sasakyan na to kasi maliit lang siya and mas madali siyang i-park at i-maniobra. And it's hybrid, so push button lang din siya right there. Okay. Tara na. Ang okay dito sa Australia, pretty much everybody follows the traffic rules kasi may mga camera sa halos lahat ng areas. Yan, kaya kahit walang pulis, huli ka pa din. At automatic ang fine ipapadala na lang siya sa'yo sa bahay nyo, sa address nyo. So, wala kang kawala. Okay, so yun nga. So, everybody follows the traffic rules, generally at least. Yan. Tapos, ang okay pa, well, we drive on the right side of the road. So, ewan ko, hindi naman, para sa akin mas okay yun kesa nung nagda-drive sa Pilipinas ng left side. Dito pati, kahit na hindi nakastop kapag ka may tao sa pedestrian lane, well, dun sa mga crosswalks talaga, yung mga pedsing na ganyan. Pagka may traffic lights, you follow the traffic lights. Meron naman kasing green man tsaka red man if ever kailangan may tatawid. Pero dun sa mga areas na walang stoplights tapos may crossing, you follow kung ano yung pag may nakita kang nakatayo sa may tawiran, hihinto ka at papaunahan mo yung pedestrians. Ang point kasi nun ay mas kailangan nila, ikaw nakasasakayan ka na nga, convenient na nga yung buhay mo, 'di ba? So, bakit ka pa magpapauna? 'Di ba? Makikipag-unahan. Unahin natin yung pedestrians. Ganon. Anyways, we're going on to Anzac Bridge. And medyo kinakabahan ako kasi medyo matagal na akong hindi nagda-drive. And the last time I went to the outlets, nung pauwi ako, may bumangga sa akin. Yes, binangga ako. Hindi ako ang nambangga. Syunga-syunga si ate. Maglilipat ng lane, nakastop kami. Lumipat lang siya. Kahit na nandun ako sa spot na yon. Imposible namang hindi niya ako nakita dahil, hello, anlang nun sasakyan. Diba? Pero nag-decide siya na magsaswerve siya while I'm in that spot. So, nabangga niya yung aking driver side. Yun. Bihira din dito yung yung bubusinahan ka ng todo-todo kapag hindi ka pa nakapag-go ora-orada.
generally more people are a little bit more patient dito. Or at least I'd like to think na ganun. Ayan. So magma-merge na lang tayo dito. And then we're up to the bridge. Isa sa mga favorite ko tong Anzac Bridge kasi ang ganda niyang tingnan eh. Tingnan nyo madadaanan naman natin eh. So you'll see it yourselves. Teka, baka mas speeding ako. 60 lang tayo. Mag-change ako ng lanes dahil di pa tayo eh. Yan. So yan oh. Favorite kong dinadaanan tong bridge na to. Ewan ko kung bakit. Natutuwa lang talaga ako sa kanya. Okay. Kung nagdadrive ako, lagi ako nakatingin sa speedometer kasi madaling mahuli dito yung speeding. Kaya kailangan talaga maingat ka. Sa outlets kasi pati, merong malaking Coles doon. Mas malaki kaysa sa normal na pinupuntahan ko. And binigyan ako ng asawa ko ng listahan ng mga kailangan bilhin dahil in-invite niya yung mga kasama niya sa trabaho sa bahay for a barbecue tomorrow night. So I'm running the errand for him since may pasok siya at ako naka-off naman ako today. So go lang. Ito yung listahan na binigay ng asawa ko. Sana maintindihan ko yung handwriting niya. And ito na tayo sa Birkenhead Point. Doing, man?
uso dito yung binablock yung intersection na pag nakita mo na puno na yung kabilang side, titigil ka. Hindi mo babarahan para hindi makadaan yung mga nasa perpendicular. Tama ba? Oh, perpendicular sa'yo. Pag ginawa mo yun, fine ka. Tsaka demerit point sa lisensya, pwede kang mawala ng lisensya for that. Obstruction of traffic. Tahimik talagang i-drive nitong hybrid na to eh. Oh. Kaya gustong gusto ko siya yung minamaneho eh. Laging nakatingin sa kalsada, laging nakaabang sa traffic lights at sa mga potential na tatawid sa hindi tawiran. Although hindi common yun dito, hindi kagaya sa Pilipinas na may nakalagay na ngang bawal tumawid, nakamamatay, tatawid pa din eh. Ayan, dito sa area na to, Binangga dati. Nakastop kami dun sa darating na stoplight. Tapos gusto niyang lumipat sa left, sa line ko. Lumipat lang siya, dire-diretso, walang keme kung may sasakyan dun sa harapan niya. Okay. So tayo ay aakyat ulit ng Anzac Bridge. Kaya nandito tayo sa lane na Itay. Parang ano lang ah. Ayan. Okay. At sa sobrang taranta ko na nabangga niya ako, hindi ko namalayan na nagsuswerve pala ako dun sa kabilang lane. At hindi ako nakapag-signal, muntik na naman akong mabangga, and this time around ako na yung may kasalanan. Okay. So kailangan nating mag-shift ng lane. Pagka meron akong sinusundan na hindi nag-i-indicate, umiinit yung ulo eh. As I'm sure is the case for a lot of people. At kaya din makita nyo na medyo malaki yung distansya sa nasa harapan kasi wala akong kumpiyansa sa pagmamaneho ko, hindi sa pagmamaneho ng ibang tao. At ayokong magkaroon ng opportunity na may mababangga ako. At saka nung nag-aaral kasi akong mag-drive, ang turo sa akin, you have to maintain at least a car's width distance dun sa sinusundan mo para sigurado na meron kang time na mag-brake kung sakasakaling kailangan mong mag-brake ng biglaan. Lapit na tayo sa bahay. Kagaya dito sa area na to, may pedestrian crossing kahit walang stoplight, so you have to slow down and let the pedestrians pass. And ito namang nasa harapan ko ay talagang huminto, so kahit na pwede siyang nag-go, wala pang tumatawid kanina, pero okay lang, hindi naman tayo nagmamadali, mas maigi ng maingat kaysa may masagasaan tayo. Okay na yung mabangga kasi
makakapalitan yung sasakyan, mapapagawa yung sasakyan, pero pagkatao yung nabangga mo, hindi mo mababalik yung buhay, or kung hindi man mo man sila mapatay, halimbawang mabalda, hindi mo rin maibabalik yung quality of life nila. So I would rather be careful than makakarating naman ako sa pupuntahan ko kahit hindi ako magmadali. Like now. Sakto na sa parking. Actually, check natin yung parking natin kung diretso.